Yung isang senador, nakausap ko kanina, sabi niya sa akin, do not disturb the enemy when he's making a mistake. Yes. Cayetano at ilang mga senador nanganganib ba isang pasabog mula sa isang analyst at isang dating dean ng College of Law sa isang sikat na universidad. Sila ang gumagawa ng sarili nilang bitag. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. At nakawala si Bato habang nasa custody niya. Hindi lang dun sa cuddling or harboring a fugitive. Hindi lang dun. Obstruction of justice. Alam mo, parusa ron hanggang 6 years. So hindi siya pwedeng hulihin while it is in session dahil below 6 years. Pero ang matindi ron sa obstruction of justice, kung pala yun, permanent disqualification. Ang bitag, si Cayetano nga ba ang susunod na mabibitag ng batas? Kawikaan 28 verse 13, ang nagtatago ng kasalanan ay hindi sasagana, ngunit ang nagpapahayag at tumatalikod sa mga ito ay nakakatamo ng awa. Akala ng marami ay ligtas na si Senator Bato de la Rosa dahil nasa loob siya ng Senado at di umano'y nakatakas na. Akala natin ay mission impossible lang ang habulan sa hagdanan at ang mga ilang eksena sa loob ng Senado para makatakas si Senator Bato. Pero ito ang hindi sinasabi sa inyo sa mga conference. Ang mismong pader na nagkakanlong kay Bato ay maaring maging rehas. But I don't think there's any question. The Senate is under attack, was under attack. All of you, your lives were in danger last night. Napakagaling ko naman mag-orchestrate ng lahat na yan. Kaya kong papuntahin dito mga armadong grupo. Senate President Alan Peter Cayetano at ilang mga senador ay nabibitag sa sarili nilang gawa. Bakit? Dahil ayon kay Attorney Milencio Santa Maria, dating dean ng College of Law ng Far Eastern University, ang pagtulong, pagtatago at pag-antala sa paghuhuli sa isang suspect ay malinaw daw na obstruction of justice. Therefore, ang pagpapatakas kay Bato at ang pagdi-deny sa ICC warrant ay hindi lang basta institutional courtesy. Ito ay isang krimen sa ilalim ng Presidential Decree 1829. Di ba? Pinipigilan niya yung pag-serve ng warrant eh. Obstruction yun. Dinedeny niya na may warrant dahil hindi daw kinikilala yung ICC. Ay, paulit-ulit na lang yan. Hindi pwedeng dumaan sa local court yung international warrant ng ICC. And it stands on its own as a treaty. Akala nyo ba ay hanggang 6 na taong kulong ang parusa? Pero ito ang tunay na killer sa batas na ito. Kapag mapapatunayan daw nagkasala ng obstruction of justice ang isang opisyal ay mahaharap sa permanent disqualification sa anumang effective office. Ibig sabihin, kung mapapatunayan ang pagkipagsabuatan ni Cayetano at ilang mga senador habang buhay na mawawala sa politika. Sinasabi ni Cayetano na wala siyang alam at dapat magkaroon ng interagency investigation. Pero ayon kay Secretary Ronald Llamas, isang veteranong political analyst, paano mo daw mapagkakatiwalaan ang investigasyon kung ang mismong elephant in the room ay ang taong namumuno nito? Let's also talk about the elephant in the room. Kasi sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, dapat magkaroon ng isang interagency investigation dito. Okay. Wow. Ang elephant in the room, dapat kasama siya sa investigasyon. Dahil at the very least, nandun yung matinding duda na ito ay orchestrated at bahagi siya nun. How would you explain that, no? Dapat kasuhan siya ng obstruction of justice eh, di ba? Sinasabing si Cayetano daw ay isa sa mga orihinal na co-conspirators sa ICC communication dahil sa pagtatanggol niya sa tukhang sa UN. Therefore, ang dugo sa kamay ng Administrasyong Duterte ay tila dumikit na rin sa kanyang mga palad. Dahil dito sa mga pinagsasabi niya sa UN, dahil sa pinagsasabi niya all over the place defending Tokhang, isinama siya as a co-conspirator dito sa crimes against humanity. Ayun lang, swerte lang siya dahil limitado rin yung resources at saka oras ng ICC. Hindi pwedeng sobrang dami yung kakasuhan. Pero very clear yung kanyang taint, very clear yung dugo sa kanyang mga kamay. Dahil sinuportahan niya itong mass murder na ito, itong crimes against humanity na ito. Tapos ang lakas ng loob na sabihin na pag pinagdudahan siya, pinagdududahan ng demokrasya. Ang masakit pa rito, ayon sa isang veteranong analyst, habang nagdadrama sa harap ng kamera at umiiyak tungkol sa rule of law, inilalagay nila sa panganib ang buhay ng mga legit media at mga staff sa Senado dahil sa kanilang di umano'y orchestrated na gulo. Akala ay matalino ang kanilang plano, pero gaya nga ng sabi ng isang veteranong senador, do not disturb the enemy when he's making a mistake. Hinahayaan na lang silang gumawa ng sarili nilang bitag. Have mercy, O God.
Gusto ko lang din bigyang parang pagpupugay itong mga legit media na nandun sa Senado. Dahil nakita ng mga kababayan natin na ito yung mga panahon kung saan yung mga totoong periodista, they really rise to the occasion. Yes. Diba? Hindi yung mga partisan vloggers, yung mga pinabili ng suka, naging Yes. influencer na, di ba? Yung mga bayaran ng mga politiko. Tapos ito yung masakit sa Sec, Ronald. Kung orchestrated man itong shooting na ito, imagine mo, ang daming nagamit. Imagine mo endangering the lives of these people. At kung sakaling kasama siya ron sa pag-orchestrate, imagine mo siya pa nagsabi kanina, di ba? Mga buhay nyo, your lives are in danger. Parang ganun, di ba? Grabe, no? Masakit tanggapin eh. With a straight face at emotional. Kaya sabi ko sa'yo, anong klaseng tao yan? Yung isang senador, nakausap ko kanina, sabi niya sa akin, do not disturb the enemy when he's making a mistake. Yes. Kaibigan, nakikita mo ba ang bangkarote ng ating sistema? Ang mga lider na dapat nagtatanggol sa batas, ang siya mismong bumabali rito para sa sariling interes. Kung ang mga makapangyarihang tao ay takot na takot sa hustisya ng tao, paano pa kaya sa harap ng hustisya ng Diyos? Pero may isang daan na hindi ka ililigaw. Walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus. Sa Kanya walang drama, walang gaslighting at walang obstruction. Ang kailangan mo lang ay ang katotohanan na ikaw ay makasalanan at kailangan mo siya. Huwag mong hintayin na masara ang bitag ng mundong ito sa iyong leeg. Tanggapin mo ang kaligtasan ng ating Panginoon Hesus ngayon na at tanggapin mo siya bilang iyong personal na Savior at tanging takbuhan. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Lucas 8 verse 17, sapagkat walang natatago na hindi mahayag, ni may lihim na hindi malalaman at lilitaw sa liwanag. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, nakikita po namin ang dumi at gulo ng mundong ito. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagtitiwala sa sistema ng taong mapanlinlang. Turuan niyo po kami, Panginoon, na makita ang katotohanan at tulungan niyo po ang aming mga kapwa-tao na makita ang katotohanan sa aming Panginoon Hesus. Tinatanggap po namin sa aming puso bilang aming personal na tagapagligtas ang aming Panginoon Hesus mula ngayon at magpakailanman. Kayo po o aming Panginoon Diyos ang tunay na katotohanan at tanging proteksyon po namin. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong dakilang pag-ibig sa amin. At patnubahan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling, alang-alang sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus na siya ring aming tagapagligtas. Iligtas po ninyo ang aming bansa. Salamat po. In Jesus' name, Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.